So, inexplika ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awa ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. Matapos imbitahan bilang resource person, dumalo sa tanggapan ng Independent Commission on Infrastructure si dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe. Ayon sa dating senadora, kabilang sa ibinahagi niya sa ICI ay kung papaano ang ginagawang proseso sa 2025 national budget. Nais ding alamin ng ICI kung saan nanggaling ang pondo na ginamit sa maanumalyang proyekto. Kung sa 2025, maaring, nandun talaga sa budget. Maaring individual amendment yon ng senator. Pwede rin namang nasa NEP. Hindi kailangan matukoy kung saan or unprogrammed ba ito. Walang masama, halimbawa, na mag-amend. Magbigay ng suhestyon na ito yung pwedeng gawin nating inisyatibo. Ang nagiging problema ay kung sa implementasyon merong ghost project o kaya merong binayaran o may pinili na contractor na hindi dumaan sa tamang bidding process. Dagdag pa ni Poe, nararapat na mailagay ang pangalan kung sino ang nagtutulak ng budget. Diba? Dati kasi lump sum per department. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Itinanggi naman ni Poe na bahagi siya ng small committee. Samantala, dumating din sa tanggapan ng ICI sina Botas City Lone District Representative Toby Chanco. Ayon sa kongresista, nakahanda siyang makipagtulungan sa Independent Commission para sa mga gagawin nitong investigasyon. Dagdag pa ni Chanco, dala na niya ang mga ebidensya na kakailanganin ng ICI. Kahit anong hingin sa akin na ebidensya, ibibigay ko dito at iiwan ko dito sa ICI. Dala ko lahat dun sa flash drive ulit. So depende na lang kung ano yung hihingin nila, di ba? Ayon kay Congressman Toby Chanco, dahil sa mga isiniwalat ni dating District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig sa Senado, tila nagkakaroon na ng linaw ang issue patungkol sa paghingi ng porsyento sa isang proyekto. So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento magmula simula. Yung first part of the story is yung sinasabi ko, 'di ba? Na kaduda-duda na maglagay ng pondo. Okay. Samantala, nagsagawa ng Memorandum of Understanding at Memorandum of Agreement ang ICI kasama sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte bilang kinatawan ng Mayors for Good Governance. So one of the commitments of the Mayors for Good Governance is to ensure that all of the mayors na kasama po sa aming samahan ay makikipagtulungan at sila po ay lahat ay inatasan na po namin na magsagawa ng iba't ibang mga investigasyon sa kani-kanilang mga areas of jurisdiction or areas of responsibility, hanapin lahat ng mga proyekto, hindi lamang flood control, pero lahat ng infrastructure projects in the last 10 years that were done by the Department of Public Works and Highways. Pero sa pamamagitan ng mga kasama o dagdag puwersa sa pamamagitan ng mga ibang mayors na miyembro ng Mayors for Good Governance, we will be able to move faster, we will be able to collect more evidence, makakatulong yung mga kapwa nating mayors sa fact-finding, sa case build-up, at kung may iba pa silang mga impormasyon na makakatulong. Kasama rin sa lumagda sa kasunduan ay ang Philippine National Police na pinangunahan ni Acting PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. at ang Philippine Institute of Civil Engineers. No, we are here to support the objectives po ng ICI to provide an objective and impartial po na technical advisory to the ICI. Honesty is the best policy. No one is above the law, and this is for
country, God, and our poor people. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.